Sa panahon ngayon na mabilis ang pag-ikot ng pera, fame at social media, napakabihirang makita ang isang personalidad na hindi lang iniidolo, kundi tinitingala dahil sa tahimik pero solid na impluensya. At kung may isang pangalan na palaging nasa usapan ng success, yaman at freedom, walang iba kundi si Ivana Alawi. Sa mga mata ng publiko, isa siyang vlogger, actress, model at businesswoman. Pero sa likod ng glamour, tanong ng bayan, gaano na ba talaga kayaman si Ivana Alawi ngayon? At bakit sinasabi ng ilang industry insiders na siya ang isa sa iilang Pilipinong celebrity na nakamit hindi lang financial success, kundi ang tinatawag na tunay na kalayaan? Hindi ito simpleng kwento ng isang sikat na artista. Ito ay dokumentaryo ng isang babaeng walang takot humawak ng sariling brand, walang pangamba sa network politics, at walang utang sa kahit anong showbiz machinery. Habang ang karamihan ay nakatali sa kontrata, si Ivana ang naglatag ng sariling blueprint, isang digital empire na umaandar kahit natutulog siya. Samantalang ang iba ay nangangailangan ng teleserye para manatiling relevant, siya naman ay nagagawa iyon sa isang upload lang. Isang upload na may katapat minsan milyon-milyong piso. Pero ang mas nakakagulat, lahat ng yaman, power, influence, at kalayaang ito ay nagsimula sa isang simpleng pangarap at mabangis na diskarte. At ngayon, parami ng parami ang nagsasabing si Ivana, hindi lang artista, isa siyang economic force, isang brand na sinusukat hindi sa views lang, kundi sa kung gaano kalaki ang kontrol niya sa sarili niyang mundo. At sa kwentong ito, sisilipin natin hindi lang ang pera, kundi ang mga sikreto ng kanyang growth, empire, at kung paano niya nakamit ang isa sa pinakamataas na antas ng kayamanan, yung kayang sabihin kung ano ang gagawin mo, kailan mo gagawin, at para kanino mo ito gagawin. Bago pa man umabot sa ranggong digital queen, si Ivana Alawi ay hindi agad nabiyayaan ng marangyang buhay. Lumaki siya sa magkahalong hirap, pag-asa, at determinasyong mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang pamilya. Marami ang hindi nakakaalam na bago ang fame, tumikim muna siya ng rejection sa auditions, sa modeling agencies, at pati sa mga proyektong halos hindi siya napapansin. Pero ang bawat hindi ka pasado ay hindi naging pader. Naging gasolina ito para mas tumibay ang loob ng isang babaeng alam ang halaga ng oportunidad. Ang turning point, hindi television, hindi network, hindi malaking showbiz role, kundi YouTube, isang platform na noon ay hindi pa tinitingnan na seryosong hanap buhay ng karamihan sa mga artista. Sa panahon na busy ang iba sa traditional projects, si Ivana ay nag-practice ng simpleng vlogging. Walang malaking camera crew, walang grand production, walang script. Ang meron lang ay authenticity, charm, at ang uri ng energy na hindi mo mapapeke kahit anong acting skills pa ang meron ka. At doon nagsimula ang sumabog na wave. Ang unang mga videos niya, simple pranks, daily life at family content ay nagdala ng kakaibang warm connection sa viewers. Sa isang industriya na sanay sa glamour, dumating si Ivana na parang kapitbahay mo lang, totoo, approachable, at may halong Filipino comfort na mabilis nag-viral. At habang lumalaki ang kanyang viewers, unti-unting lumakas ang pundasyon ng magiging yaman niya. Hindi ito overnight success. Ito ay digital evolution na sinabayan ng unstoppable consistency. At dito natin makikita ang first layer ng kanyang kayamanan, audience ownership. Hindi siya umaasa sa airtime. Siya ang may-ari ng oras ng milyon-milyong nanonood sa kanya. Sa social media, ang attention, hindi pera, ang tunay na currency. At si Ivana, isa siya sa iilang Pilipinong sobrang yaman sa attention na literal na pwedeng i-convert sa anumang negosyo, proyekto, at brand na gusto niyang pasukin. At dito pa lang, nakikita na ang simula ng isang bagay na mas malaki sa career, ang pag-angat ng isang empire. Habang ang maraming artista ay umaasa sa TV shows, teleserye slots at primetime exposure para manatiling relevant, si Ivana ay naglaro sa ibang battlefield, isang larangan na hindi kayang kontrolin ng kahit sinong network executive, digital space. At dito nagsimulang mabuo ang isang imperyo na magpapayaman sa kanya ng higit pa sa anumang kontrata. Sa YouTube pa lang, hindi biro ang hatak ni Ivana. Ang bawat upload niya ay hindi lang views, kundi economic surge.
Dahil sa laki ng watch time, engagement at retention ng audience niya, tinatayang ang isang Ivana vlog ay maaaring kumita mula 800,000 piso hanggang 3 milyong piso, depende sa content at ad density. At kung i-multiply mo yan sa consistency ng uploads niya, lumalabas na ang monthly earning niya sa YouTube ay minsan mas mataas pa kaysa sa sweldo ng isang A-list star sa isang malaking movie project. Pero hindi dito nagtatapos ang tunay na yaman. Dahil ang bawat viral post niya ay nagiging magnet para sa brand campaigns. Hindi ordinaryong sponsorship ha, kundi multi-million contracts mula sa beauty, fashion, luxury lifestyle, telecom, tech at wellness brands. Kapag ang isang kumpanya ay nakatrabaho si Ivana, hindi lang nila nakukuha ang exposure. Nakakakuha sila ng trust transfer mula sa isang influencer na may loyal community. At ito ang dahilan kung bakit ang range ng brand deals niya ay kadalasang nasa 3 milyon hanggang 10 milyon kada campaign. Minsan mas mataas pa depende sa exclusivity. At ang pinakamalupit, wala siyang network restrictions. Wala siyang kontrata na nagsasabing, you can't work with this brand. You can't upload this. Oh, you need to follow this schedule. Sa mga artista, ang network ang nagmamay-ari ng oras nila. Kay Ivana, siya ang nagmamay-ari ng platform. Siya ang nagmamay-ari ng oras. Siya ang nagmamay-ari ng audience. Dito lumalabas ang ikalawang layer ng kanyang kayamanan, digital monopoly effect. Kapag nag-upload si Ivana, ang ibang content creators ay umiwas mag-upload kasi alam nilang matutunaw sila sa algorithm. Kapag naglabas siya ng vlog, mas mataas ang chance na siya ang #1 trending. At kapag nag-post siya ng picture, guaranteed na may million-level reach kahit walang ads. Hindi na siya basta influencer. Isa siyang ecosystem, isang force na hindi nakasandal sa showbiz system. At ito ang dahilan kung bakit mabilis ang pagkalat ng ideya na si Ivana ay hindi lang mayaman, kundi isa sa pinaka-maimpluwensya at pinaka-independent na babae sa Philippine digital economy. Kapag naririnig ng tao ang salitang yaman, kadalasan iniisip nila ay pera sa bangko, magagarang kotse at malalaking bahay. At oo, meron si Ivana niyan. Pero ang tunay niyang kayamanan ay mas malalim at mas tahimik kaysa sa anumang ipinapakita niya sa camera. Dahil sa likod ng glamour ng kanyang public persona, mayroon siyang private financial architecture na hindi alam ng karamihan. At ito ang dahilan kung bakit napaka-stable ng kanyang empire. Alam ng lahat ang tungkol sa Ivana House, ang mansyon na may multi-million interiors, high-end security system, at custom-built spaces para sa kanyang pamilya. Pero ang karamihan, hindi alam na hindi lang iisa ang property investment ni Ivana. May mga naririnig na reports mula sa real estate agents na may ilang properties pa siya, condominiums, lupa, at residential lots na nakapark sa pangalan niya o ng kanyang pamilya. At ang value ng mga property na ito ay hindi basta static, tuloy-tuloy ang pag-angat taon-taon. Dagdag pa riyan, may business portfolio si Ivana na halos hindi niya ipinagyayabang. Ang beauty empire niyang Ivana Skin ay hindi simpleng passion project. Ito ay isang brand na tinatayang kumikita ng 5 milyon hanggang 20 milyon kada buwan. Depende sa marketing cycle at bagong produkto. At dahil siya mismo ang mukha ng brand, halos zero ang kailangan niyang gastusin para sa promotion. Imagine, milyon ang kita pero halos wala siyang marketing expense. Ito ang tinatawag ng financial experts na maximum profit loop. Ngunit ang mas nakakaintriga pa dito ay ang mga silent investments na hindi na ilalabas sa publiko. May mga financial vloggers na nagsasabing may crypto holdings si Ivana at posibleng meron din siyang stock investments sa ilang local at international companies. At kung totoo ito, posibleng milyon-milyon na ang kinita ng mga assets na ito habang tahimik lang siyang nagbablog, nagbabakasyon o gumagawa ng content sa bahay. Hindi rin malayong mayroon siyang private trusts o corporate structuring na nagtatago ng iba pa niyang properties. Dahil sa laki ng kanyang kinikita, normal lang para sa celebrities na gumamit ng corporate shields para mas maging tax efficient at protected ang kanilang pera. At kung ganito ang setup ni Ivana, ibig sabihin mas malaki pa ang yaman niya kaysa sa nakikita ng publiko. At dito natin makikita ang ikatlong layer ng kanyang kayamanan, hard assets.
Businesses Silent Investments Long-Term Wealth Engine. Ito ang tipo ng yaman na hindi nauubos kahit magpahinga siya ng 1 taon. Ito ang uri ng assets na kumikita kahit wala siyang bagong upload. At ito ang klase ng financial foundation na hindi basta-basta natitinag kahit anong mangyari sa showbiz. Ito ang totoong dahilan kung bakit si Ivana ay hindi lang mayaman, kundi secured, 100% independent, at halos untouchable pagdating sa financial stability. Marami ang may pera pero iilan lang ang may tunay na freedom. At dito nagkakaiba si Ivana Alawi sa karamihan ng mga celebrity. Dahil habang ang iba ay nakatali sa commitments, schedules, kontrata at network politics, si Ivana ay nakabuo ng isang buhay na siya mismo ang may kontrol. Hindi ito magic, hindi ito swerte. Ito ay kombinasyon ng diskarte, timing, at kakaibang paraan ng pag-iisip na bihirang-bihira sa showbiz. At dito na pumapasok ang totoong tanong, ano talaga ang net worth ni Ivana? Kung pagsasamahin mo ang kanyang properties, liquid assets, businesses, digital revenue, contracts, at projected valuations, maraming financial analysts ang nagsasabing ang realistic range ay nasa 500 milyon hanggang 1 bilyong 200 milyon. At oo, posibleng tataas pa ito sa loob ng susunod na 5 taon. Pero ito ang twist. Hindi ang numero ang dahilan kung bakit sinasabing nasa kanya ang tunay na freedom, kundi ang uri ng yaman na meron siya. Kasi kahit may billionaire ka pang artista, kung pag-aari ka ng network, kung kontrolado ang schedule mo, kung nakaasa ka sa ratings, at kung kailangan mong sumunod sa kung anong project ang ibigay sa'yo, hindi pa yan tunay na freedom. Si Ivana, may kakayahan siyang tumanggi sa kahit anong offer. May kapangyarihan siyang piliin kung kailan siya magtatrabaho. May sarili siyang oras, sarili niyang audience, sarili niyang negosyo, sarili niyang brand, at higit sa lahat, sarili niyang mundo. Ito ang yaman na hindi nasusukat sa pera, ang yaman na nagbibigay ng kapayapaan, kontrol at respeto. Ito ang tunay na freedom, at iilan lang sa showbiz ang nakarating dito. At sa kasaysayan ng digital entertainment ng Pilipinas, si Ivana Alawi ang isa sa pinakamalaking ehemplo kung paano nabubuo ang isang tunay na malaya at tunay na makapangyarihang babae. Si Ivana Alawi ay higit pa sa isang artista o vlogger. Siya ay blueprint ng modernong Filipino wealth, independent, strategic at malaya. Hindi lang pera ang yaman niya, kundi control, influence at freedom sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Kung gusto mong makita pa ang iba pang kwento ng kayamanan at tagumpay ng mga sikat na personalidad, i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating reveal. Question of the day. Kung ikaw ang tatanungin, alin ang pipiliin mo? Pera o freedom? Bakit?